Okay, hello. Magandang gabi po mga kababayan. Today is December 11, 2024. It's 6 o'clock in the evening. Okay, ano bang pag-uusapan natin? Ang sabi ko kahapon, we will try to make sagap of mga balita na alam naman natin na parating mayroong negative, bad news. At as much as possible, we will pair it with a little bit of good news. So ngayon meron tayong medyo good news, pero mamaya na po yung good news. Dito muna tayo sa bad. Alin ba ang bad? Ito pong ginagawa ni Sara Duterte. As always, puro tabil, puro press briefing. Today, gumawa na naman siya ng isang press conference kung saan, as usual, nang-aatake. Binabanata na naman niya yung Marcos at Romualdez. Imbis baga na gawin niya yung dapat niyang gawin, yung kanyang obligasyon. Anong obligasyon niya today? Di ba ipinapatawag siya sa NBI para sagutin yung kanyang mga terrorizing statements against the first couple, President Bongbong Marcos and First Lady Liza, and also Speaker of the House, Martin Romualdez. Pangalawa na itong pagtawag sa kanya ng NBI at ayaw niyang siputin kung ano-ano ang kanyang mga palusot. Today, di ba nung nakaraan ang palusot niya, meron siyang aatina na yung Quadcom hearing, na samantalang naabisuhan din naman siya na yung Quadcom hearing ng kanyang OVP budget issues ay kinansela para sa kanya, para hindi siya maharangan ng oras, nang sa ganun ay magkaroon siya ng chance na magpunta doon sa NBI, pero hindi pa rin niya ginawa. Ang ikinatwiran niya sa NBI kaya hindi siya nakasipot ay dahil nga doon sa Quadcom hearing. Siyempre naman, imposibleng hindi niya alam, hindi siya naabisuhan na canceled yung Quadcom hearing para sa kanya. At itong pangalawa, hindi na naman siya sumipot. Ano ang kanyang palusot this time? Meron daw silang Thanksgiving party. And then, after the Thanksgiving party, siguro Thanksgiving ng OVP. After that, after the Thanksgiving daw, uuwi siya ng Davao para makipaglibing sa kanyang uncle. Pero, eto, nagpa-press ko na naman. Ang ibig sabihin, my goodness, talagang ang ugali nitong taong ito, hindi natin may... Ewan ko sa inyo kung naintindihan nyo, pero ako hindi ko siya mag-gets. Mayroon pala siyang time para magpa-press con, pero yung pagdalo doon sa ipinapatawag siya ng isang importanteng ahensya ng gobyerno para sagutin ang mga issue na kinasasangkutan niya, hindi siya sumisipot. Ang katwiran, Thanksgiving party, mas importante pa ba yung Thanksgiving party? Na yung party na yan, pwede naman yan ang pwedeng i-postpone. It's not that important. Alin ba mas importante? Kung talagang gusto mong linisin ang pangalan mo, dapat na pinrioritize niya, nabubulo na naman ako, prioritize niya yung pagpapatawag ng NBI. Yung party anytime pwedeng gawin. Di ba? Nagpapakita lang ito na talagang ayaw niyang sumipot, ayaw niyang magpakita, ayaw niyang humarap. Bakit? Kasi baka hindi niya kayang sagutin yung mga itatanong sa kanya. Or baka, di ba ang pakiusap niya, ang kanyang demand, well, request or demand, bigyan siya ng advanced questions. Where in the world? Isang investigasyon, yung akusado ay magre-request or magdi-demand ng advanced questions?
Parang nakakaloko, di ba? Nakakagago. Nanggagago. Alam mo, sa totoo lang, sa mga ginagawang ito ni Sara Duterte, nagpapakita na wala siyang respeto. Wala siyang respeto sa kapwa opisyal, kapwa ahensya ng gobyerno, sa kahit anong ahensya ng gobyerno. 'Di ba? Even the House of Congress, binastos niya. Ngayon, NBI, binastos niya. Mga kaibigan, mga kababayan, anong klaseng tao ito? Vice President pa lang, akusado, ayaw harapin ang kaso. What more kung yan ay presidente na? Alam mo ang nahahalintulad ko sa kanya? Si Caligula. Caligula, si Nero, yung mga emperor noon, mga hari at emperors na mga terror. Di ba? Yan, kapag yan ang naging pangulo, nako, magsitakas ng lahat. Dahil for sure, impyerno, gagawin niyang impyerno ang Pilipinas. Gaya ng sinabi niya, siya ang pangulo ng impyerno. So ang gagawin niyang impyerno ay yung Pilipinas pag siya ang naging pangulo. Hindi naman siya pwedeng maghari, magpresidente doon sa impyerno dahil kaharian yon ni Satanas. Kanya na yun, siya yung original doon. Bigla kang darating doon, aagawan mo ng trono si Satanas? Diba? So, gumawa siya dapat ng sarili niyang kaharian. Kung saan man sa parte ng kalawakan. Ngayon, kidding aside, nagpapakita na wala siyang respeto sa mga ahensya, including the government itself, the justice system. Kasi mind you, even the president, wala siyang respeto sa presidente. Wala siyang nire-respeto. Kundi sarili niya. Above all. Grabe. Kaya hindi ko po maintindihan itong mga tao na kung bakit ginugusto ang taong ito. Yung mga senador diyan sa mga bulag na mga senador. Everybody. Hindi lang mga senador, yung mga DDS vloggers na walang nakikitang mali kay Sara Duterte. My goodness naman. Ito ang inyong puon. Hindi kumikilala ng batas. Busog ako. Walang batas-batas. Pag ayaw nyo sumipot, gagawa siya ng mga kalokohan, gagawa siya ng krimen, pero walang pwedeng kumwestiyon. Hindi siya pwedeng kwestiyonin. Basta siya, kung magpapatay siya ng tao, batay siya ng patay ng tao. At walang iimik. Yan. Yan ang klase ng taong yan. Na gusto ninyo na maging pangulo. Gusto ninyo na maging leader. Ninyo, oo, kayo. Kayo na bulag. Kung ikaw ay bulag. Pero kung hindi, huwag kang tamaan. Imagine, may guts. May panahon na magpa-presscon. Wala nang ibang ginawa kundi magpa-presscon. At itong mga nandoon na mga na media na nakukuha pa nilang makitawa. Nakikipagtawanan pa. At para bang yung mga questions nila, mga leading or misleading questions? Nakukuha pa nilang tumawa? Natutuwa? Sino itong mga media na to? Kinatutuan pa niya yung pinagsasabi ni Sara Duterte na puro kabalbalan. Ay, naku! Anong klase? Alam nyo, yung sumasamba dito kay Sara, at ibig sabihin yan, kapareho kayo ni Sara. Kasi bakit mo sasambahin, iidulihin ang ganyang klase? Then of course, you're like her.
for sure. Ngayon, kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi niya doon, hindi baga sagutin yung mga katanungan sa kanya, mga itatanong sa kanya ng NBI. Akala mo naman, itong mga pinaggagawa na ito ni Sara, akala niya natutuwa ang taong bayan? The more na ibinubukang mo, Sara Duterte, ang iyong bunganga, the more na inilulubog mo ang iyong popularity. Kung inaakala mo, Sara, na mayroong mga humahanga sa'yo, yes, oo, totoo, mayroong humahanga sa'yo. Siguro mga 5% ng Filipino people, yung mga bulag at mga tanga na nahahatak mo. Of course, mayroon ka pa namang mga tagahanga. Obviously. Kasi nga, yung mga mga parali ninyo, mayroon namang nag-attend, di ba? Like yung rally dyan sa Davao, sa Cebu. Mayroon namang umutend ng mga 100, 200 katao. Oh, di ba? Out of 100 million adult Filipinos, or sabihin na natin na 80 million adult Filipinos, kahit papano, meron kang nahahatak na 100, 200, or sabihin na natin na mga 100,000 sa buong kapuluan, o di meron kang tagahanga na 100,000. Out of 80 million adult and smart thinking Filipinos. Ilang porsyento yun? Mahina ako sa math. Do the math for me. Kung ano-ano pinagsasasabi, andyan, iniintriga pa si Martin Romualdez. Kaya daw ito ginagawa ni Martin, itong pag-impeach sa kanya, dahil si Martin daw ang gustong ma-appoint na VP kapag siya ay na-impeach. Intrigera. Paano mo nasigurado na si Martin Romualdez ang i-appoint ni PBBM? Well, kung iisipin natin, posible, di ba? But in the first place, bakit nga mayroong impeachment? Bakit mayroong impeachment? It does not stem from the ambition of Martin Romualdez to be the next president. Ang pinagmulan po nitong impeachment na ito ay kagagawan mo. Ikaw ang may gawa niyan eh. Sa totoo lang, yung ginawa mong kabalbalan, yung mga pagnanakaw, pagbubulsa ng pera, ng confidential fund, and other budgets. Sa totoo lang, nakagulo ito dito sa bayan natin, dyan sa mga mambabatas, kasi imbis na gumagawa ng kanilang talagang trabaho, itong mga mambabatas na ito ang inaatupag nila, yung pag-ukil-kil ng mga kalukuhang ginawa mo. O diba? O nabawasan, sino ang lugi? Taong bayan. Dahil imbes na yung mga mambabatas natin nagtatrabaho ng kanilang talagang trabaho, ang tinatrabaho ay ikaw. Sino mang may gusto niyan? Hindi naman kami, hindi naman yung mambabatas, kundi ikaw. Sino ba ang nagbulsa ng pera ng bayan? Di ba ikaw? Ikaw ang iniimbestigahan. Tapos ngayon, dinadamay nyo pa na imbestigahan din yung confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kailangan imbestigahan yun, mga kababayan? Wala namang nakikitang red flag doon. Walang nakikitang anomalya. Bakit iimbestigahan? Ang iniimbestigahan, mga kababayan, ay yung may nakikitang mali. Di ba? Yung may mga questionable items. Huwag niyong idadawit yung ibang ahensya. Dahil wala namang nakikitang anomalya sa mga iyon. Ikaw lang ang mayroong nakitaan ng, yun na nga. Well, binabanggit mo, iniintriga mo si Martin Romualdez na kesyo gusto kasing ma-appoint na maging VP. Well, in the first place, he is qualified enough. So what kung siya ang i-appoint? Kasi the president is free to choose who will replace you. Qualified naman si
Qualified ba si Cheese? Wala pa naman yatang 40 years old si Cheese. Kung may 40 years old na, then qualified siya. But it's the President's discretion. Kung si Martin Romualdez, he is also qualified. But then again, alam mo ako sa opinion ko, mukhang hindi siya i-appoint ni PBBM. Nakapalit mo, Sara, si Martin? I think hindi. Kasi, mas importante si Martin na nandiyan sa Kongreso. Kasi, pag nawala si Martin dyan, na House Speaker, sino ang papalit? Si Gloria? O di pareho nang na-impeach itong presidente, si both PBBM and Martin Romualdez, the President and the Vice President both. Posibleng ma-impeach kung si Gloria na ang papalit. Kaya imposibleng si Martin ang kukunin. After all, ang trabaho ang papel ng Vice President, wala naman. Wala namang gagawin si Martin Romualdez kung magiging Vice President siya. Mas kinakailangan si Martin Romualdez doon sa House. Diba? Buti kung pwedeng pumalit si Sandro Marcos. Hindi pa naman yata qualified si Sandro. Baka underage pa, I don't know. Pero para sa akin, kung hindi makakakita ng maipapalit kay Martin Romualdez bilang House Speaker na magiging safe, both the President and the Vice President, hindi yan. PBBM should know. PBBM knows better kung sino ang dapat ilagay dyan sa papel ng Vice President na halos wala namang ginagawa. Kaya ang dapat na ilagay dyan ay yung masyadong mga idol. Kasi nga, ang trabaho ang opisina ng Vice President is idol. Diba? Idol, not idol. Kaya pwedeng asibong rebellion dyan eh. Kasi, pang no-brain. Pang no-brainer ang opisina ng Vice President. Para sa akin, sa tingin ko, hindi pwedeng si Martin Romualdez ang maging vice. Baka pwede pa si anybody but Martin Romualdez. Because Martin Romualdez is very necessary sa House para hawak yung House. Kasi pag nawala si Martin Romualdez sa House, baka si Gloria ang ipalit. Although, after all, kung na-impeach na si Sara, sino pa man ang magiging presidente ni Gloria kung siya na ang... But still, it is still dangerous to put Gloria Arroyo as a replacement for Martin Romualdez as House Speaker. Anybody but Gloria. Diba? Yan. Itong Mario Jose, wala lang ibang ginawa itong Vice President, kundi dumada. Sa totoo lang, nakakasuya na pakinggan eh. Nakala mo naman nakakakuha na siya ng simpatya sa publiko. Mas lalong nasusuya ang taong bayan. Tuwing ikaw ay magpapapress con, tuwing bubuka ang iyong bibig. Sayang, Sara Duterte, ang ganda-ganda mo pa naman. Alam mo, sa totoo lang, di ba alam natin na ang pamilya Duterte ay, alam na natin, kung anong klaseng mga tao itong Duterte family. Pero alam nyo, kung naging iba sana si Sara, kung naging iba siya sa other members of the Duterte family, bukod sa siya ay maganda, di ba?
maapil sa tao, charming, maganda. Kamukha nga ni Judy Ann Santos Na ako gustong-gusto ko ang mukha ni Judy Ann Santos. Very sweet. Ganon din siya, di ba? Kung naging mabait sana siya, kahit na naging demonyo yung kanyang male members of her family, we will go for Sara Duterte. Kaso kung ano ang ginanda-ganda ng mukha ni Sara, my God, Diyos ko mahabagin. Huwag naman po. Grabe. Caligula nga Female Caligula. Very dangerous. Kahit na sinong mga nariringgan ko na yung mga medyo intelihenteng observers, ang sabi, she's a very dangerous person. Hindi pwedeng humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya dapat siyang ma-impeach. Kaya itong mga pinagsasasabi ni Sara, naku, ang mga Pilipino ay matalino. Yung mga matatalino na kakindi, hindi yung mga bulag. Bulag sa katotohanan. At yung mga bulag mga kababayan, kailangan imulat natin ang kanilang mga mata. Nang hindi tayo mapahamak. Kasi itong mga bulag na ito magpapahamak sa atin. Itong mga bulag na ito ang mag-aakay sa atin. Sa bangin. Na mahuhulog tayo sa lawa ng nagbabagang apoy. Oh my goodness, what is that? Ano yan? May parada. So, yun po ang bad news. Dito po tayo sa good news. Well, para sa akin at sa mga Marcos supporters, ito ay good news. Pero sa mga anti-Marcos, this is bad news. After all. Diba? Ay, nasasamid ako lagi. Yung balita na napawalang visa o naabsuelto ang mga Marcos ng Sandigang Bayan dito sa isa sa mga kaso, isa o dalawang mga out of how many kaso na ipinukol nila sa mga Marcos, yung tungkol sa ill-gotten wealth. Ilan ang mga kaso ng ill-gotten wealth ang laging naaabsuelto, nawawalang bisa dahil hindi totoo. Pero my goodness, itong mga anti-Marcos na ito, wala nang ibang nakikita kundi yung Marcos ay masama. Wala na silang ibang pinagsasasabi kundi yung magnanakaw ang Marcos, mamamatay tao ang Marcos, yung martial law. Please naman, lagi nyo na lang naaalala yung, kung magbigay kayo ng adjective doon sa kay Apulacay, ang dating diktador. My goodness, ano ba kayo? Sa buong 20 years niya in power, kailan siya naging diktador? How many years? Before and after martial law was lifted, he was a very good leader, even during the martial law. Ano kayo? Hindi nyo man lang tingnan yung kanyang mga magagandang achievements, yung kanyang mga magandang project, yung mga very good project, yung kanyang pagiging pro-Pilipino, pagiging makabayan, mapagmahal sa bayan, sa Pilipino. Ayaw nyo man lang tingnan yun. Ang tinitingnan nyo yung maging diktador, magnanakaw. Hindi nyo na napatunayan na nagnakaw. Mga ikinaso sa kanya na pagnanakaw kuno, puro wala. Ang talagang napagnakawan, ang talagang nagnakaw, yung mga dilawan, sila Cory, ninakaw, sinequester, yung mga private properties ng mga Marcos. Kesyo ill-gotten wealth, hindi naman napatunayan, sila ang nagnakaw. But then, anong naging reaksyon ng Marcos? Wala. Baliwala sa kanila yun. Sige, kunin nyo na. Kasi, kumbaga, sa lahat ng kayamanan ng Marcos, yung mga sinequester ninyo, barya lang yun. Kaya nga, no cares. Baliwala yun sa Marcos.
barya lang siya. Do you ever realize kung magkano talaga ang kayamanan ng Marcos? Beyond counting. At every year, nag-i-increase ang value. Wala nga tayo. Ultimong mga World Bank, hindi na mabilang kung maggaano talaga kalaki. Kaya yung mga sinasabi ninyong ill-gotten wealth na nabawi, na siniquester, baliwala yun. Sabi ko nga, barya lang yun sa kanila. Kaya kita mo, masama ba ang loob nila? Nag-react ba sila? Negatively? Di ba hindi? O sige, inyo na. Share niya, sa inyo na yan. Barya lang yan eh. Baka interest lang yan ng isang bank account. Kaya baliwala sa kanila eh. Pero nakuha nyo nga, nasaan napunta? Kayo lang naman nagkinabang kung sino yung kumuha noon. Hindi naman pinakinabangan ng Pilipinas, ng bansa. Ang nagkinabang yung nagnakaw, whoever that was, whoever they were. Diba? Ako ang sumasama ng loob pag pinagtatatawag din. Kung kahit din si Christian Isguera na napaka-edukado, napaka-matalino, pero bobo. Kung tawagin si Marcos Sr., lagi na lang na ang diktador, ang dating diktador. Wala nang ibang adjective. Puro na lang nakikita yung pagiging diktador. Sino bang hindi naging diktador? Di ba si Cory naging diktador din? O si Duterte naging diktador din. Wala na ibang nakikita yung diktador-diktador. You're very unfair. Biased. Pero kapag may ini-interview yan si Christian Isguera na guest na medyo nagbabanggit ng mga magagandang nagawa ni Marcos, wala siyang kibo at iniiba ang topic. Iniiba ang topic. Wala siyang nakikitang magandang ginawa ni Marcos. Ang nakikita lang niya yung sinasabi, ill-gotten wealth. How would you know? May ebidensya ka na talagang nakaw yun. Sinasampal na nga sa inyo yung mga ebidensya na napapawalang sala, naaabuselto sila. Pero hindi nyo yan pinag-uusapan. Basta kayo, nakatuon lang doon sa pagiging diktador, magnanakaw, wala naman kayong ebidensya. Kung talagang masama ang Marcos, bakit hindi niyo na ipakulong? Naging presidente si Cory, naging presidente si Noynoy. May nangyari ba? Bakit hindi niyo ipinakulong yung mga buong pamilya ng Marcos? Kung talagang totoo yung mga inaakusan ninyo. You were in power for more than 30 years. Pero bakit hindi ninyo na ipakulong kahit isa man sa Marcos? Kasi, wala naman yung katibayan sa mga inaakusan ninyo. Puro lang kayo inggit. Inggit na inggit kayo sa kayamanan at kapangyarihan ng Marcos. Di ba mga kababayan? So, nakakabwisit itong mga anti-Marcos na ito. Wala na kayo ibang nakita. Wala man lang kayo nakikitang pagkakapurihan doon sa Marcos. Mga batas na makapilipinong batas na nagawa ng Marcos, even during the martial law. You're so unfair. Sa palagay ko makikita nyo ang buong katotohanan pag kayo'y patay na. Makita ninyo sa kabilang buhay kung nasaan nga ba si Marcos Sr. Nasa impyerno ba o nasa langit? Diba mga kababayan? Hanggang dito na lamang po. At bukas maghagilap ulit tayo ng magandang balita na itatapat sa mga masasamang balita. Okay? Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa panonood at mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Be careful. Beware of Sara Duterte. Okay?